Shelo, bakit nakatulala ka dyan? Anong problema? 1 linggo pa lang tayong naikakasal. Kung hindi ko alam na mahal mo ako, baka isipin ko na pinagsisisihan mo ang pagpapakasal sa akin. Ano ka ba? Busy lang ako sa pag-iimpake ng mga gamit natin. At medyo kinakabahan sa pag-uwi natin sa bahay nyo. Baka hindi gusto ng nanay mo na doon tayo titira. At bakit naman hindi? Mabait si Nanay Amparo. Mapagmahal pa. Siguradong matutuwa siya sa pag-uwi natin. Pero pasensya ka na ha. Doon muna tayo makikituloy sa bahay ni Nanay para makatipid tayo at makaipon. Nakakainis nga eh. Ngayon pa ako nalipat ng branch ng kumpanya namin. Ano ka ba? Ayos lang yun. Work from home naman ako eh. Kaya kahit sa ibang lugar tayo tumira, okay lang sa akin. Ay, salamat sa pangunawa ah. Mas mapapanatag ako na habang nagkatrabaho ako, alam ko na may kasama ka sa bahay. Promise, magkakasundo kayo ni Nanay. Kaso, nagpakasal tayo na hindi man lang ako nakikilala ng nanay mo. Baka magulat siya na uuwi kang may asawa na. Basta, huwag kang kabahan. Alam kong magugustuhan ka ni Nanay. At gagawin ko lahat para hindi siya magkaroon ng dahilan na hindi ako magustuhan. Sa ngayon, tulungan mo muna ako mag-impake. Hoy, Amparo! Aba, mukhang nasa mood ka yata. Kanina ka pa naglilinis ng bahay ah. May bisita ka ba? Aling Onya, darating kasi si Alejandro. Alam mo namang matagal yung hindi nakauwi dito at na-destino sa Albay. Gusto ko naman na maliwalas dito sa bahay ko para mawili siyang umuwi. Ah, ayan nga! At may huminto sa sakyan! Naku, yung anak mo nga ang dumating! At may kasamang babae, oh! At ang daming dalang mga gamit! Nag-asawa na ba ang anak mo, ha, Amparo? Aba, oo nga, no. May kasamang babae ang anak ko. Sinabi nga niyang may kasama siya sa pag-uwi at may ipapakilala siya sa akin. Pero akala ko niloloko lang niya ako dahil binanggit ko sa kanyang ex-girlfriend niya si Christy. Nay! Nandito na po kami! Alejandro, anak! Salamat naman at umuwi ka na dito. Miss na kita. Halika sa loob. Kumain ka na ba? Napagod ka ba sa biyahe? Ay, mano po, Nay. May kasama po ako. Siya yung sinasabi ko sa inyo, si Shelo. Asawa ko. Shelo, si Nanay Amparo. Ang pinakamabait na nanay sa lahat. Mano po. Kumusta po kayo, nanay? Teka, anong sabi mo? Asawa? Paano nangyari na may asawa ka na? Nay, mamaya na natin pag-usapan yan. Galing kami sa biyahe. Papasukin mo muna kami sa loob para makapagpahinga. Hindi. Mag-usap na tayo ngayon at magkaintindihan. Ayoko na kung sino-sino ang sinasama mo sa pamamahay ko, Alejandro! Ano? Pinakasalan mo na ang babaeng yan sa kasalang bayan sa Albay? Aba, bakit nagdesisyon ka nang hindi man lang nagsasabi sa akin? Ayoko! Hindi pwede! Hindi ko matatanggap! Nay, huwag ka namang sumigaw. Nasa sala lang si Shelo. Baka marinig niya kayo. Naku, wala akong pakialam kung marinig ako ng babaeng yan! Pinakasalan mo nang hindi ko man lang nakikilala? Ano ako? Tau-tauhan sa bahay mo? Aba, Alejandro, kailan ka pa naging bastos sa magulang mo? Nay, nalipat na ako ng trabaho sa branch na mas malapit dito sa atin. Hindi na ako babalik sa Albay. Mahal na mahal ko si Shelo. Kung hindi ko siya pinakasalan, baka magkahiwalay kaming dalawa. Eh paano na yan? May asawa ka na pala. Eh di naging palamuti na lang ako sa buhay mo? Hindi ako papayag na mabago ang samahan natin ng dahil lang sa babaeng yan. Nay, pangako ko sa'yo, walang magbabago. Napakabait ni Shelo. Iniwan niya ang Albay at sumama dito sa akin. Kaya habang nakatira ako sa staff house ng opisina, may kasama ka dito. Hindi na ako mag-aalala. Pinakasalan mo na nga ng walang paalam. Dito mo pa ititira? Tama ba yon, ha, Alejandro? Nay, nag-iipon pa kasi kami bago bumukod. Mas gusto mo ba na umupa pa kami ng apartment? Imbis na itutulong ko na lang dito sa gasto sa bahay? Nay, pumayag ka na. Akala ko okay na yung usapan natin sa telepono kaya umuwi kami. Sige na, Nay. Miss na kita eh. Pati yung mga luto mo. Nambola ka pa. Sige na, sige na.
Kung hindi lang kita mahal hindi magbabago isip ko. Ay, salamat, Nay. Meron kami mga pasalubong ni Shelo sa'yo. Magugustuhan mo yon, Nay. Kararating ko pa lang dito sa bahay ng biyenan ko. Parang gusto ko na agad umalis. Makakatagal kaya ako rito? Halatang halata naman na ayaw niya sa akin. Kanina pa sila nag-uusap Kahit hindi ko naririnig, alam kong ako yung pinag-uusapan nila. Shelo, nainip ka ba? Sorry hindi kami masyado nagkaintindihan ni nanay nung nagkausap kami sa cellphone Pero okay na siya ngayon. Wala kang dapat alalahanin. Sigurado ka ba? Mukhang galit na galit yung nanay mo. Okay lang ba talaga ako dito? Baka naman ayaw talaga ng nanay mo na makitira tayo dito. Baka pinilit mo lang. Syempre okay lang kay nanay. Shelo, pagdating ng panahon, mapupunta rin sa akin ang bahay na to. Kaya chill ka lang. Talagang ganun lang si nanay pero napakabait nun. Sigurado ako na magkakasundo rin kayo. Ay, sana nga. Kasi, hindi ko pinangarap na mapabilang tayo sa mga mag-asawang nag-aaway lagi dahil lang hindi makasundo ang biyenan. Hindi natin magiging problema yon. Trust me. Nakikita mo mamaya pagkasama na natin si nanay. Busy pa kasi siya sa kusina Halika muna sa taas ng bahay. Doon tayo sa kwarto ko. Sandali at dadalhin ko na rin yung mga gamit natin na kaya kong buhatin. Ay, kahit sinabi ni Alejandro na okay na sa nanay niya, bakit pakiramdam ko hindi naman talaga okay? Alam kong hindi talaga. Babalik na ako sa trabaho. See you in 6 days. Hayaan mo. Pag nakapag-adjust na ako sa bagong branch, pipilitin kong umuwi ng madalas. Kahit 2 oras din ang biyahe. Basta mag-iingat ka lagi doon, ha? Huwag mo akong intindihin dito. Magpapakabait ako. Kaya mahal na mahal kita Pakis nga. Mamimiss kita. Mwah! Alas 6 na, Alejandro. Baka matraffic ka pa sa biyahe. Malate ka pa sa unang araw mo. Heto, mga pagkain na inihanda ko para madala mo sa trabaho. Mag-iingat ka doon, anak, ha? Salamat po, Nay. Aalis na po ako. Bye, Shelo. Mamimiss kita. Ingat ka sa biyahe. Ay, nako. Ang kawawa kong anak. Kailangan kumayod ng kumayod at may umaasa na sa kanya. Sana lang, hindi maging pabigat ang taong yon. Nay Amparo, mawalang galang na po pero ako po ba yung sinasabi niyong pabigat? Hindi naman po ako palaasang asawa. May trabaho ako at kumikita din naman ako kahit papaano. Hoy, wala ko sinabing pangalan. Bato-bato sa langit ang tamaan, pangit. Ay, Diyos ko. Sige, mabuti naman kung may trabaho ka. Pagbutihin mo para makaipon ka ng pera at hindi kung ano-anong hihingin mo sa anak ko. Ano naman pong hinihingi ko sa anak niyo? Naku, kunwari ka pa. Narinig ko kayo. Sabi mo sa anak ko, gusto mo ng sariling bahay at gusto mo pa maganda. Ang mahal magpagawa ng bahay ngayon, aba. Kukubain mo ba ang anak ko sa pagtatrabaho? At bakit gusto mong bumukod ang anak ko? Gusto mo kami paghiwalayan? Ganun ba? Ha, Shelo? Aba? Nay, natural lang naman po sa mag-asawa na mangarap magkabahay ng sarili nila. At saka po, hindi maganda yung nakikinig sa usapan ng iba. Tumigil ka nga dyan. Bahay ko ito. Sino ka para pagbawalan ako? Hoy, Shelo. Asawa ka nga ng anak ko. Pero dito sa bahay ko, hindi ikaw ang masusunod. At hindi rin si Alejandro. Kundi ako. Ako lang! Aba, tumatawag yung pinsan kong si Jeffrey. Hihinaan ko muna ang apoy ng niluluto ko bago ko sagutin ang tawag niya. Ayan, okay na. Hello, Jeffrey? Hello! Shelo! Kumusta? Balita ko na dito ka na sa Maynila. Oh, bakit hindi ka nagpaparamdam? Magkita naman tayo. Bala ko naman talaga magsabi sa'yo pag okay na ako dito. Naunahan mo lang ako. Kumusta ka na? Eto, ayos lang ako, Insan. Ay, teka, yung address ng bahay ng napangasawa mo, hindi malayo dito sa tinutuluyan ko. Kaya,
Anytime, pwede kitang puntahan. Sabihin mo lang. Oh, sige ba? Gusto ko nga yan eh. Kaso, nananansya pa ako dito sa bahay ng biyanan ko. Kaya hindi pa ako makakapagsabi ng date. Ay, nako. Ano ba yung umaamoy? Parang nasusunog na yata ang niluluto mo, Shelo. Ano ka ba naman? Akin na nga yung sandok. Diyos ko! Sige na, Jeffrey. Babay na muna. Nay, pasensya na po. Hindi naman yan sunog. Talagang aamoy lang po yan dahil sinasangkot siya ko pa. Naku! Nagdadahilan ka pa. Ang sabihin mo, inuuna mo pa ang telebabad kesa sa niluluto mo. Sa susunod, huwag ka na magpresintang magluto. Ayoko nang magtiwala. Baka masunog pa itong kawali ko at pati buong kusina ko. Kuya Efren, Oh. mabuti naman at napasyal ka rito sa amin. Napasugod lang ako dahil nakausap ko sa telepono si Alejandro. Na-transfer na pala siya ng branch na pinagtatrabahuhan niya. Makakauwi na siya ng mas madalas. Ano? Ay, oo kuya. Kaso, pag uwi dito, may kasama. Aba, talaga? Nag-asawa na pala. Ay, oo nga. Sinabi nga niya sa akin na nandito sa bahay niyo ang asawa niya. Kaya nga ako pumunta para makita ko naman yung napangasawa niya. Teka, Amparo, nasan ba siya? Ayun, tulog pa ang prinsesa. Kita mo nga, may araw na pero nasa kwarto pa rin. Akala yata katulong sa bahay ang kasama niya dito at hindi biyenan niya. Diyos ko! Magandang umaga po sa inyo. Nasabi po ni Alejandro na darating kayo ngayon, Tio Efren. Ako po si Shelo. Uy, kamusta? Mukhang kagigising mo lang, Shelo. Halika. Magkape ka muna. Kape? Halos siya na nga nakaubos ng kape dito sa bahay. Baka masobrahan naman siya. Naku, Shelo, mabuti at nagising ka ng mas maaga ngayon. Pasensya na po, Inay. Sinabi ko naman po sa inyo, night shift ako sa online job ko kaya late na akong nagigising. Pero tinutulungan ko naman kayo sa gawaing bahay hanggang gabi. Sus! At talagang pinarinig mo pa sa kapatid ko na sinasagot-sagot mo lang ako? Hindi ka talaga marunong gumalang. Nay, hindi naman po ako sumasagot. Pinapaliwanag ko lang po yung side ko. Sumasagot ka pa rin. Para kang walang pinag-aralan. Malayong malayo ka kay Christy na dating girlfriend ni Alejandro. Nurse yun. Mataas ang pinag-aralan, pero magalang. Amparo. Uy, tama na yan. Hindi mo na dapat binabanggit ang mga usapin na tapos na. Isa nga pala, Shelo. Ay nako! Huwag mo nang kampihan ng babae yan, Kuya Efren! Aba, Shelo, mukhang bihis na bihis ka yata. Naalis ka ba? Opo, Nay. Bagong salta ka lang dito sa Maynila. Baka maligaw ka. Alam ba ng asawa mo, nalalabas ka? Baka mamaya niyan, may katagpo ka palang ibang lalaki. Nay, hindi po ako ganong klase ng babae. Alam po ni Alejandro na lalabas ako ngayon. Nagpaalam ako na susunduin ako ng pinsan ko. Ngayon na lang kasi kami magkikita dito sa Maynila. Nandyan na po yata yung susundo sa akin. Alis na po ako, Nay. Babalik na lang po ako mamaya. Sige po. Sus! Kahit hindi ka na bumalik. Total kapag tatawag sa akin ng anak ko, puro ikaw lang din naman ang pinagtatalunan namin eh. Hoy! Amparo! Amparo! Nakita mo ba yung sumundo sa manugang mo? Aba! Lalaking matikas! Sino ba yon ha? Nako! Pinsan daw niya yon. At naniwala ka naman. Marami akong napapanood na ganyan sa mga drama. Kunwari pinsan, pero nagtataksil na pala. Bantayan mo ang manugang mo, ha? Huwag mo hayaang harap-harapan kayong niloloko at iniiputan sa ulo ang anak mo. Baka mabuntis yun, pero anak pala ng iba at ipapaako kay Alejandro. Ay, hindi ko papayagan mangyari yun. Ako muna ang makakalaban niya. Kailangan matapos ko ngayon yung paglalaba kasi uuwi si Alejandro bukas. Gusto kong nasa kanya lang ang oras ko maghapon. Gabi na kasi akong naihatid ni Jeffrey kanino. Hindi ko akalaing inimbitahan din pala niya yung mga kaibigan ko sa Albay na nandito na rin sa Maynila. Akala ko kung anong daga ang kumakaluskos dito sa labahan ko, ikaw lang pala. Bakit ngayon ka lang naglalaba kung kailan gabi na, ha? Hindi ba sinabi ko sa'yo kung anong araw at oras lang ang paglalaba?
Mamamahay ko ito, Shelo. Ako ang batas dito. Ngayon, kung binabaliwala mo ang sinasabi ko, sumama ka na lang dun sa sumusundo sa'yo. Doon ka na makitira. Nay, pasensya na po ah. Ginabi ako sa labas kanina kaya hindi ako nakapaglaban ng maaga. Matatapos ko na rin naman to. Bakit kasi ginabi ka ng uwi? Uwi ba yun ng matinong babae na may asawa na? At lalaki pang sumundo at naghatid sa'yo? Hindi magandang tingnan. Nay, kilala po ni Alejandro yung kasama ko. Alam niya na close kami ni Jeffrey. Hindi magandang tingnan. May asawa ka na tapos feeling dalaga ka pa. Habang yung asawa mo, sub-sub sa pagtatrabaho. Wala naman po akong ginagawang masama at yung sinasabi mong kasama ko, pinsan ko yun. Magiging masama lang tingnan yun sa mga malisyosong katulad nyo. Malisyosa? Tinawag mo ako malisyosa? Biyanan mo ako? Hindi mo ako ginalang? Napakawalang kwenta mo talaga. Isusumbong kita kay Alejandro. Tingnan natin kung ano sasabihin niya sa masamang ugali mo. Alejandro, buti naman umabot ka sa hapunan. Hindi ba masyadong matraffic ngayon? Kanina pa nga sana, kaso, ayun, sobrang traffic. At saka dumaan ako sa bilihan ng mga sugpo. Binilan ko si nanay ng paborito niya para mawala yung pagtatampo niya. Ay, nabanggit mo na rin lang si nanay. Kaninang umaga ko pa nga siya hindi nakikita. Ayaw niya siguro makita yung pagmumukha ko. Siguro nga nagtatampo pa rin. Tumawag nga sa akin kagabi, umiiyak. Sinabihan mo raw na malisyosa, nagtatanong lang naman daw siya sa'yo. Kaya siguro talagang sumama ang loob niya. Ha? Siya pa talaga ang sumama ang loob? Ako nga dapat yung sumama ang loob sa kanya. Naunahan na pala niya akong magsumbong sa'yo at ngayon, ako na yung binabaliktad niya? Shelo, hindi naman ganon. Ay, ewan ko ba sa nanay mo? Pinagdududahan niya kung nanlalalaki at worst, kay Jeffrey pa na pinsan ko. Tapos sinisiraan niya ako kahit sa Tio Efren mo. Narinig kong sinabi niya na para akong prinsesa dito, na parang may katulong ako sa bahay ninyo. Shelo, mabait si nanay. Siguro hindi pa lang kayo nagkakahulihan ng loob. May mabait bang ganon? Bago pa niya ako kilalanin, sinisiraan na niya ako sa lahat. Pati nga si Aling Onya na kapitbahay ninyo. Iba nang tingin sa akin. Ni hindi na rin ako kinakausap. Pagpasensyahan mo na si nanay. Senior na kasi yun, kaya mabilis magtampo. Magtiyaga pa tayo ng konti. Gawin mo to para sa akin. Halika, puntahan natin si nanay at mag-sorry tayo. Bahay niya to, kaya dapat lang na tayong manuyo at makisama sa kanya. Nasaan kaya yung mga gamit ni Alejandro na inilagay ko kanina dito sa may cabinet? Bakit bigla na lang nawala? Nasaan na kaya yung mga yon? Ano ba ginagawa mo dyan, Shelo? Bakit bukas sara ka ng mga cabinet? Sisirain mo ba yan, ha? Ingatan mo naman ang mga gamit ko. Porket hindi ikaw ang nagpagawa niyan, padalos-dalos na lang ang kilos mo. Makikiraan nga dyan. Ilalagay ko tong mga polo ni Alejandro. Hindi na raw niya to gagamitin sa trabaho. Nay, wag na po kayong mag-abala. Ako na po mag-aayos ng mga yan. Trabaho ko po yan para alam ko na rin kung saan ko hahanapin kapag kailangan. Naku! Halata namang hindi ka marunong magtiklop. Karamihan sa mga gamit ng anak ko, lukot na nga na iba pa ang pwesto. Kaya ibinalik ko sa dating pwesto. Anay, kayo po pala yung nag-alis na mga inayos ko. Ibinukod ko na po ng ibang lalagyan yung mga gamit ni Alejandro dahil dalawa na po kaming gagamit ng cabinet. Ako na pong bahala rito. Hoy, Shelo! Bahay ko pa rin to. Hindi ka pwedeng basta makikialam na lang. Naintindihan mo ba? Nay, ano pong ginagawa niyo rito sa kwarto namin ni Shelo? Nagtatalo na naman po ba kayo? Wala sanang pagtatalo. Kaya lang itong asawa mo, pinapaliwanagan ko lang, nagtataas na agad ng buses. Sinasabihan ko na magandang gawin dito sa mga damit nyo. Kaso ayan, galit agad. Ayaw tumanggap ng suhestyon. Nay, hindi po totoo yan ha. Ang sinasabi ko lang po, hayaan yung ako na ang bahala dito sa kwarto Ayan, namin. tingnan mo, Alejandro! Mas mataas pa ang boses sa akin ng asawa mo. Aba, pagsabihan mo yan, ha? Diyan na nga kayo. Wala talagang galang.
ka sa akin. Huwag mong sabihin gusto mo na namang sundan ko yung nanay mo para humingi na naman ako ng dispensa. Kasi para sa'yo ako na naman ang masama. Kakasorry ko lang sa kanya. Pero ayaw niya talaga na ako ang maging asawa mo. Gusto niya, siya lagi yung masusunod. Shelo, hayaan mo si nanay. Nag-a-adjust pa lang din siya. Hindi siya sanay na may anak na babae. Walang nagsisilbi sa kanya eh. Nasanay siya sa amin ni tatay na kami lang talagang pinagsisilbihan niya. Ako rin naman nag-a-adjust, di ba? Pilit ako nakikisama sa kanya pero pinapakialaman niya lahat. Sa kusina, sa labahan, pati dito sa kwarto natin, siya dapat ang masusunod. Shelo, please. Huwag na natin gawing issue to. Promise ko sa'yo, pag nakagaanan ka ng loob ni nanay, sobrang bait niya. Please, magtiyaga ka pa ng konti. Pilit ko namang iniintindi si Nanay Amparo eh. Siya lang naman talagang hindi makaintindi sa akin. Nilalawakan ko na nga ang pangunawa ko. Lahat ng pakiusap mo ginagawa at iniintindi ko na rin. At dahil nga sa ginagawa mong yun, lalo kang napamahal sa akin. Pasensya na kung hindi agad tayo makabukod. Malas mo kasi, hindi mayaman na naging asawa mo. Hindi baling hindi mayaman. Basta payapa ang buhay. Ayos na sa akin yun. Hoy, Amparo! Bakit ganyan ang pagmumukha mo? Aba, hindi maipinta. Dahil ba bumalik na sa trabaho ang anak mo? Hayaan mo na at uuwi rin yun sa susunod na linggo. Yun na nga. Umalis na ang anak ko. Naiwan na naman dito yung asawa niyang reklamador. Naku! Hanggang ngayon ba reklamador pa rin ang manugang mo? Tatamad-tamad? Ay, Panginoon ko, Amparo! Sa dami ng babae, minalas ka pa sa manugang! No! Nako, sinabi niyo pa. Walang ginawa kundi kumontra sa akin. Narinig ko pa kagabi ha. Sinabi niya sa anak ko na siya na naman daw ba ang magpapakumbaba sa akin. Aba, gusto yata ako pa ang makisama sa kanya. Bakit naman ganon? Ang hirap naman ng kalagayan mo. Sila ang nakikitira. Dapat ikaw ang pinakikisamahan nila. Mas mabuti pa siguro kung yung dating nobya ang nakatuluyan ng anak mo, no? Sino nga yun? Ano nga ulit pangalan nun? Si Christy. Naku, napakabait ng batang yun. Nurse po yun. Mataas ang pinag-aralan, kaya magalang na, maalalahanin pa. Nagkahiwalay sila ng anak ko dahil long-distance relationship. Ay, baka naman nag-a-adjust pang manugang mo. Malay mo naman, Amparo. Kapag nagkahulihan na kayo ng loob, baka mas magustuhan mo pa siya kaysa sa dating nobya ng anak mo. Duda ako dyan. Pakiramdam ko nga, pati ang perang binigay sa akin ni Alejandro, gusto pa niyang pakialaman. Gusto yata sa kanya na mapuntang lahat ng kinikita ng anak ko. Hindi na binata ang anak mo, Amparo. May asawa na siya. Natural na mag-iipon silang dalawa para sa pamilya nila. Pero yung alisan ka ng sustento, naku, hindi maganda yun, ha? Baka nga may problema ang manugang mo. Malaki talaga ang diferensya nun sa ugali at sa utak. Minsan, mukhang hindi nga maganda yung pinagdadaanan mo sa bahay ng binan mo, ha? Ay, sinabi mo pa. Parang lagi may mga matang nakatingin sa akin doon. Talaga? Hindi nga rin ako gano'ng makakain doon eh. Pakiramdam ko, binibilang bawat butil ng kanin na kakainin ko. Hindi ko nga alam kung hanggang kailan ako makakapagtiis sa bahay na yun. De numero ang kilos ko. Ayaw niya ng tamad, pero pag tumutulong ako, lagi na lang akong mali. Siya lang lagi dapat ang tama. Alam mo, Insan, marami akong naririnig tungkol sa hindi magkasundong biyanan at manugang. Kaya lang, hindi ko akalaing mangyayari yun sa'yo. Alam mo, ang mabuting solusyon dyan, bumukod na kayo. Oo nga eh. Sinabi ko na yan kay Alejandro. Ang sabi niya, mag-iipon lang kami ng kaunti at bubukod na kami. Pero paano naman kami makakaipon? Oh. Paano yung sahod niya na pupunta din sa nanay niya? Hala. Paano nga kayo makakaipon yan? Ewan ko dun. Sinabi ko yun kay Alejandro pero sabi niya, hindi niya pwedeng biglain ng nanay niya. Maramdamin kasi. Pasensya ka na, Jeffrey, ah. Wala kasi akong mapagsabihan. Ayos lang. Baka maloka na ako kung sarilinin ko lang to, di ba?
Walang problema doon, Insan. Ano ka ba? Siyempre, tayo lang din na magdadamayan. Yun nga lang. Huwag sanang maging issue sa binan mo yung paglabas mo ngayon. Alam mo, nasa bahay man ako o nasa labas, marami pa rin masasabi sa akin ng biyenan ko. Kailangan ko rin namang huminga. Ewan ko ba, hindi ko alam kung magkakasundo pa ba kami o kung hanggang kailan ko kakayanin na makisama sa kanya. Inabutan pa ako ng ulan. Naku, yung mga sinampay ko, hindi pa naisisilong. Kailangan makuha ko na agad. Napakabait talaga ng biyenan ko. Yung mga damit niya, kinuha. Pero yung mga damit ko, hindi man lang idinamay. Ay, sa bagay, ano nga bang pakialam niya sa akin? O ano, Shelo? Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Ako bang sinisisi mo dahil nabasa ng ulan ng mga sinampay mo? Bakit? Bakit kasi aalis-alis ka? Tapos iaasa mo sa akin ang pagsisilong niyan? Ano ka? May utusan? Nay, hindi naman po sa ganon. Siya nga po pala, may uwi ako sa inyo. Dumaan po kasi ako sa fast food kanina. Maalat ang mga fast food. Hindi pwede sa katulad kong high blood. Gusto mo pa yatang mapadali ang buhay ko eh. Kanina nga lang nahilo ako, tumaas ang presyon. Buti na nga lang at dumaan dito si Christy. Christy? Nanay Amparo, inayos ko na po ang mga gamot sa kwarto mo. Bumaba na rin ang BP nyo, kaya may kasama na po pala kayo. Ikaw siguro si Shelo. Oo, siya si Shelo, yung sinasabi ko sa'yo kanina. Oh, paano ba, Christy? Aalis ka na ba? Medyo malakas pa ang ulan. Bakit hindi ka na lang mamaya umuwi? Masarap pagkape pagkatapos maghapunan. Sige po, Nay. Kung okay lang na nandito ako. Abay, oo naman. Hindi ka naman iba. Para na rin naman kitang anak, Christy. Ay, Shelo. Magtimpla ka nga ng kape para sa amin ang bisita ko. Dalhin mo na lang dito, ha? Halika, Christy. Doon tayo sa sala. Marami pa tayong pag-uusapan. Wow, talaga tong biyenan ko, ha? Tama bang utusan niya ako sa ganoong tono? At tama din bang ang bait niya sa ex ng asawa ko pero sa akin, lagi na lang siyang wala sa mood? Oy! Shelo! Shelo! Halika! Oo, ikaw nga! Abay, lumapit ka muna rito. O, Aling Onya, bakit niyo po ako tinatawag? Ay, naku kung kumustahin lang kita. Napapansin ko kasi, napapadalas dyan si Christy. Yung dating girlfriend ng asawa mo. Ay, kanina nga lang, imbis na ikaw ang kasamang magsimba ng biyenan mo, ayun, at si Christy ang kasama. Eh, bakit ka pumapayag? Ano naman pong sasabihin ko, Aling Onya? Baka lalong kumulo ang dugo sa akin ni Nanay Amparo. At saka wala namang ginagawang masama sa akin si Christy. Wala pa nga sa ngayon. Pero sa tingin ko, hinihintay nila ang pag-uwi ni Alejandro mamayang gabi. Ano ka ba? Ikaw lang yata ang hindi nag-iisip ng masama. Aling Onya, kasal po kami ni Alejandro at matagal na silang hiwalay ni Christy bago ko pa siya naging boyfriend. Kung sila talaga ang nakatadhana, hindi na sana kami nagkakilala ng asawa ko, di ba? Ay, ang alam ko, nagkahiwalay ang dalawang yun dahil long distance relationship sila. Nagkahiwalay nga sila. Pero alam mo bang halos mag-live-in na ang dalawang yun noon? O sige, wag mo kong pakinggan. Basta concerned lang ako sa iyo bilang kapitbahay. Siya na. Papasok na ako sa bahay, ha? Grabe naman si Aling Onya. Kung ano-ano ng mga sinabi. Ay, mahirap din talaga kapag may chismosang kapitbahay. Nay, ipinalagay po dito ni Alejandro yung pambayad sa kuryente at tubig. Nakita niyo po ba? Nawawala kasi eh. Yung pera? Oo. Hiniram ko na muna at pinanghulog ko sa alahas ko. Sabi naman ni Alejandro, siya ang bahalang magbayad ng alahas. Po? Pero Nay, ang laki ng bill natin ngayon. Paano na tayo makakabayad? Hindi ba inabutan naman po kayo ni Alejandro ng perang panggastos nyo? Aba, natural. Ako ang namamahala sa bahay na to. Ako lahat. Pati sa pagkain ako ang bahala.
Tapos ano ito? Kinukwenta mo ba ang mga ginagastos ko? Malaki ba ang ambag mo? Hindi naman po sa ganun, Nay. Ang sakin lang po kasi, hindi naman malaki ang sahod naming mag-asawa. Kailangan din naming mag-ipon. Kaya sana po, kung saan nakalaan yung budget, dun sana natin gamitin. Aba, Shelo, sumusobra ka na yata talaga. Kung magsalita ka, parang ikaw ang nag-aakyat ng pera sa bahay na to. Hindi mo nga man lang ako maabutan kahit isang sentimo. Wala man lang pakinabang sa iyo rito. Nay! Talaga ba wala akong pakinabang? Lahat na lang ginagawa ko para makisama pero para sa'yo laging may kulang. Laging may mali. Kung may bilhin man ako para sa bahay na to, hindi niya nakikita. Alam mo kung bakit? Dahil nga hindi ka marunong makisama. Ewan ko ba kung bakit ka nagustuhan ng anak ko? Pati nga ako sinisiraan mo kay Alejandro. Hindi kita sinisiraan, Nay. Kayo pa nga ang madalas na manira sa akin. Kung ano man ang gusto kong sabihin at gawin, wala kang pakialam. Bahay ko ito. At si Alejandro, may pakialam ako sa kanya dahil anak ko siya. Ako ang nagpalaki sa kanya. Pero ako pong pinakasalan niya. Asawa na niya ako. Ako na dapat ang may pakialam sa pagsasama namin, sa buhay namin. Shelo! Nay! Ano naman ba to? Umagang umaga. Hindi pa ako nakakatulog na maayos. Mga boses yun ang naririnig ko. Sorry, Alejandro. Hindi ko na matiis ang nanay mo. Aalis na ako rito. Shelo, teka lang! Saan ka pupunta? Uy! Tingnan mo nga ang ugali ng napangasawa mo, Alejandro! Bastos! Walang modo! Pagsabihan mong babae yan! Wala na talagang pag-asa yung biyanan ko. Napakahirap niyang intindihin. Aalis na ako rito. Oh, Shelo. Bakit ka nag-iimpake? Hindi pa ba halata? Ayoko nang makasama ang nanay mo. Aalis na ako. At kung sasama ka sa akin, dapat mag-impake ka na rin. Shelo, wag naman ganito. Please. Pagpasensyahan mo pa si nanay. Hindi ba sabi ko sa'yo, mag-iipon lang tayo. Konting tiis na lang, ilang buwan na lang. Naghahanap na ako ng malilipatan na malapit sa trabaho ko. Ilang buwan pa ba yan, Alejandro? At paano tayo makakaipon kung yung nanay mo sinasadyang kumuha ng mga alahas na hulugan at yung pambayad dapat sa kuryente at tubig, yun ang pinambabayad niya sa alahas niya. Kaya nga pagpasensyahan mo na si nanay. Matanda na siya. Yun na lang ang kaligayahan niya sa buhay eh. Pero paano yung ipon natin? Siya na lang bang pinag-iipunan natin, ha? Last month ako nang nagbayad ng kuryente at tubig para hindi na siya pumila. Pero imbis na magpasalamat, naghalit pa sa akin. Pakialamera daw ako. Yun pala, gagamitin lang niya yung pambayad sa alahas. Yung pera nakabudget para sa mga bayarin natin. Please, pagpasensyahan mo na si nanay. Kahit anong gawin ko sa bahay na to, lahat mali. Mas gusto pa niya yung ex mong si Christy. Kung lagi tayo pakikialaman ng nanay mo, magkakaproblema talaga tayo. Okay, hayaan mo. Kakausapin ko si nanay. Konting tiis pa. Gagawa ko ng paraan. Pangako. Alejandro, hindi ko na talaga alam kung hanggang kailan ko matitiis ang tumira dito at makisama sa nanay mo. At hindi ko na rin alam kung hanggang kailan ko pa siya marerespeto. Kuya Efren, Oh. pasensya ka na at hindi na ako nakapunta sa binyag na apo natin nung isang araw, ha? Tumaas kasi ang presyon ng dugo ko. Ayos lang yun. Nakausap ko naman si Alejandro at alam mo ba, tingin ko kaya lagi kang high blood, lagi kang nag-iisip. Oo, lagi ako nag-iisip at dahil na rin sa konsumisyon sa manugang ko. Ay, Ang sabi ko nga kay Alejandro, iwanan na niya at humanap na lang siya ng iba para sa mapanatag na rin ako. tignan mo to. Amparo, bilang nakatatandang kapatid mo, hayaan mong pagsabihan kita tungkol sa tungkulin mo bilang binana. Si Alejandro na anak mo ay pinakasalan si Shelo dahil nagmamahalan sila. Anak mo na rin si Shelo ngayon. Nako, isang suwail at palasagot na anak.
Hindi ko nga nakilala yan noon bago pinakasalan ng anak ko eh. Malay ko kung anong lahi meron ng babaeng yan. Ayaw na pinapakailaman siya pero dito naman nakikitira. Oo nga, nakikitira sila. Pero nag-iipon ng mga yan. At tayo bilang mga magulang nila ay tungkulin nating suportahan sila, Amparo. May asawa na si Alejandro. Itanim mo sa utak mo na may pamilya na siya na mas priority niya kesa sa'yo. At si Shelo, hayaan mo siyang magdesisyon bilang asawa ni Alejandro. Suportahan mo lang sila. Ganyan ang ginagawa namin ni Mercy sa mga manugang namin. Oh, kita mo. Wala kaming nagiging problema. Wala kayong problema dahil matitino ang mga manugang nyo. Ay. Pero yung manugang ko, ayun at lumabas na naman para mag-relax. Sa dinami-dami ng mga manugang, bakit siya pa kasi? Pero may naisip na akong paraan kung paano mawawala ang tinik sa lalamunan ko. Siguradong effective to. Bakit kaya tumawag si nanay at maaga niya akong pinauuwi? Meron naman kaya silang problema ni Shelo? Ay, sumasakit talaga ang ulo ko sa dalawang yun. Nay? Shelo? Nasaan ba yung mga tao rito? Ay! OMG! Sorry, Alejandro ha. Nagulat ako sa'yo. Christy? Anong ginagawa mo rito sa bahay namin? Sorry, Alejandro. Pinatawag kasi ako ni Nanay Amparo. Day off ko naman, kaya nagmamadali akong pumunta dito. Akala ko mataas na naman ang presyon niya eh. Alam mo naman na parang nanay ko na rin siya dahil dati. Alam mo na. Ay, si nanay talaga. Parang alam ko na kung bakit niya ako pinauwi ng maaga. Wala rin kasi dito si Shelo, kaya baka... Baka gusto niya tayong magkita uli. Umaasa siguro ang nanay mo na pag nakita mo ko uli at nakausap, baka mapalitan na yung manugang niya. Ay, pasensya ka na, Christy. Parang bata talaga si nanay. Hindi pa kasi sila nagkakahulihan ng loob ni Shelo, kaya kung ano-anong naiisip. Pero alam mo ba, Alejandro, kung hindi mo naman nakilala si Shelo, tayo naman dapat ngayon, hindi ba? Tingnan mo ko, single pa rin. Kasi ang totoo, ikaw pa rin naman talaga ang gusto ko. Christy, sandali lang. Ano bang ginagawa mo? Bakit? Uy, ba't kayo may hakap sa akin? May asawa na ako. Ano ka ba? Okay lang sa akin, Alejandro. Please, hayaan mo namang makasama kita tulad ng dati. Kahit sandali lang. Habang walang tao, please. I miss you, Alejandro. Halikan mo naman ako. Gaya ng dati. Pero, Christy, hindi tama to. Baka may makahuli sa atin. Wala akong pakialam, Alejandro. Just kiss me. Kahit ngayon lang. Nasasabik na ako sa mga halik mo. Anong nangyayari dito? Alejandro! Anong ginagawa niyo? Shelo! Mga walang hiya kayo! Grabe kayo! Ang sasama niyo! Ang sasama niyo! Shelo, makinig ka muna sa akin. Magpapaliwanag ako. Tigilan mo muna ang paglalagay ng mga gamit mo sa maleta. Please lang. Please, uminaw ka muna. Ano ka ba? Huminahon! Nahuli ko kayo naghahalikan ng ex mo tapos gusto mo huminahon ako? Hoy, Alejandro! Alam mo kung anong pinagdadaanan ko sa bahay na to? Kung anong mga pagtitiis ang ginagawa ko tapos dadagdagan mo pa ng pagtataksil mo? Shelo, wala kaming relasyon ni Christy. Tapos na kami. Yung nakita mo, hindi ko ginusto yun. Si Christy, siya lang yung nanghalik sa akin. Hindi mo ginusto pero ginawa mo. Nahuli ko kayo. Naghahalikan kayo. Paano si Christy lang ang may gusto? Ginusto mo rin. Traidor ka. Kailan niyo ba ako niloloko, ha? Kailan niyo ba ako tinatarantado? Sana hindi mo na ako pinakasalan. Ayoko na, Alejandro. Ayoko na. Alejandro! Hayaan mo na umalis ang babaeng yan. Tutal lahat naman, pinag-iisipan niya ng masama. Hindi niya tayo kayang pakisamahan. Hayaan mo siyang lumayas! Oo! Aalis ako! Sa
Salamat sa lahat ng pagpapahirap mo sa akin dito, ha? Sana maging masaya kayo ng babaeng yun na gustong-gusto mo para sa anak mo. Talagang gagawin mo lahat para maghiwalay kami ng anak mo, no? O di yan na! Isaksak mo sa baga mo! Shelo, huwag kang umalis. Please. Shelo, huwag mo akong iwan. Shelo! Iwan mo ako, Alejandro! Kung hindi mo kayang iwan yung nanay mo para sa asawa mo, kung hindi mo kayang umalis sa poder niya, bahala ka na sa buhay mo! Magsama kayo ng nanay mong siraulo! Paalam sa inyo! Alejandro! Saan ka pupunta? Hindi ka pwedeng umalis! Nay, nakita niyo namang umalis na si Shelo eh. Iniwan na ako ng asawa ko. Susundan ko siya. Hindi niya kabisado ang Maynila. Baka mapahamak siya. Anong hindi kabisado? Lagi nga umaalis ng bahay ang asawa mo at hindi mo alam kung pinsan nga ba niya talaga ang katagpo niya. At saka hindi na yun babalik dito. Nakita mo naman kung paano niya ako sagutin. Walang galang! Kahit ano bang sabihin niyo, asawa ko si Shelo. Hindi ko siya pwedeng talikuran. Kailangan ko linawin kung anong nakita niya. Na wala kaming relasyon ni Christy. Alejandro, hayaan mo na si Shelo. Hindi ko siya gusto para sa'yo. Kung ako sa'yo, si Christy na lang. Nay, hindi yun ganun kadali. Sige, sundan mo ang babaeng yun. Total, wala naman akong silbing biyenan sa kanya. Kaya kahit pagsalitaan niya ako ng hindi maganda, ayos lang sa'yo. Ano ba naman ako sa buhay mo? Nanay mo lang ako. Pero subukan mong lumabas ng bahay na ito. Wala ka ng nanay na babalikan! Nay! Nay! Ano nangyari sa'yo, Nay? Hindi ako makahinga, anak. Masakit ang dibdib ko. Nay! Dalhin sa ospital! Huwag kang bibigay, Nay! Nay! Shelo, huwag ka nang umiyak. Magamagana mga mata mo. Pwede ka magstay dito hanggang gusto mo. Hintayin natin sunduin ka ni Alejandro, okay? Hindi ako pupunta nun. Kasi siguradong babawalan siya ng nanay niya. Hindi niya kayang suwayin yung nanay niya, kaya hahayaan na lang niya ako. Ang sakit ng ginawa niya sa akin, Jeffrey. Nahuli ko sila nagkahalikan ng ex niya. Tapos, ang malas ko naman sa biyanan ko. Bruhang-bruhang natapat sa akin. Hindi ko makasundo kahit ano pang pilit kong gawin. Ay, nako. Sabi nga nila, di ba? Makakapili tayo ng taong mamahalin natin at makakasama sa buhay. Pero, ang in-laws natin, hindi natin yun mapipili. Package deal yun eh. Akala ko magiging masaya ang buhay namin ni Alejandro, pero hindi pala. Salamat sa pakialam merang biyanan ko. Hindi ako kabit. Hindi ako nananakit. Pero ako yung nawalan ng asawa. Pero yung pinakamasakit, hindi ako kayang panindigan ng asawa ko. Hindi niyo ako kayang ipaglaban. Mas pipiliin niya pa yung nanay niya kaysa sa pagmamahalan namin. Kailangan mabili ko na lahat ng bibilhin ko dito sa palengke para mamaya babiyahe na ako pabalik ng Albay. Isang buwan na rin ako nakikitira kina Jeffrey. Nakakahiya na. Ngayon, may uupahan na akong apartment sa Albay. Makakapagsimula na ako ng bagong buhay. Hoy, Shelo! Tingnan mo nga naman! Dito pa tayo nagkita! Nandito ka pa pala sa Maynila? Akala ko nakabalik ka na sa Albay. Oh, Aling Onya, kayo po pala. Kumusta ka na ba? Isang buwan na nung umalis ka sa bahay ng biyanan mo Malamang hindi mo alam na na-ospital si Amparo, no? Hindi siya iniwan ng asawa mo. Siguradong binawalan na sundan ka. At alam mo ba, si Christy, nung umalis ka, ayun, at nag-feeling asawa na. Doon na rin nakatira. Ganun po ba? Bahala na sila sa buhay nila, Aling Onya. Kanya-kanya na kami ng buhay. Basta kung ano man ang kapalaran ng relasyon niyo ni Alejandro, ang payo ko, pag-usapan niyo. Hindi pwedeng matapos na lamang sa ganun ang lahat. Opo, Aling Onya.
Salamat. Aalis na po ako. Sino kaya yung dumating? Alejandro? Anong ginagawa mo rito? Shelo, kumusta ka na? Pasensya ka na, ngayon lang ako naglakas ng loob na magpakita. Pinilit ko si Jeffrey na ibigay ang bago mong address para magkausap tayo. 3 buwan ang nakaraan mula nang umalis ako sa bahay ng nanay mo. Sa dami ng mga araw na dumaan, ngayon mo lang ako nakuhang kumustahin? Bakit? Ano, sawa ka na kay Christy? Ayaw mo na sa kanya? Shelo, aminado naman ako na tumira sa amin si Christy, pero yun ay dahil nagkasakit si nanay at siyang ni-request ni nanay na mag-alaga sa kanya. At request din niya na wag mo akong puntahan, di ba? Hindi mo makontra yung nanay mo kaya hindi mo ako naipaglaban. Oo, tama ka. Ayoko lang sumama ang loob ni nanay, Shelo. Sana intindihin mo naman ang sitwasyon ko. Wala na rin si Christy sa bahay. Hindi na rin niya natiis ang ugali ni nanay at umalis na siya. Di isa lang yung ibig sabihin nun. Nanay mo talaga yung may problema. Oo, Shelo. Aminado naman ako eh. Kaya sige na. Papasukin mo naman ako at mag-usap tayo. Nagbago na ako. Hindi, Alejandro. Hindi. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. At itong sasabihin ko sa'yo hindi ako handang ituloy ang pakikipagrelasyon sa katulad mo na hindi kayang ipaglaban at panindigan ng asawa niya. Shelo. Kung palagi mong pipiliin yung nanay mo, huwag ka nang umanap ng iba. Bumalik ka dun sa nanay mo at siya na lang ang samahan mo habang buhay. Sorry hindi na ako makikisama ulit sa nanay mo. Hindi na! Mga kapatid, kung ayaw nyo pong mabulok, patuloy pong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, at entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel, pati na rin sa podcast namin at sundan kami sa Facebook, sa Instagram, X, at TikTok sa @TrueNetworkPH. Bisitahin ang aming website, bagong-bago, sariwang-sariwa, truefm.ph. Kami ang 105.9 True FM, laging true sa'yo. Kapatid. Tayo sa totoo, tunay at tapat.